Ayan, magandang umaga po sa inyo mga kalitar. Sa video natin ngayon mga kalitar ay gagawa tayo ng saranggola gamit mga kalitar ang kawayan na ito. Ito lang mga kalitar yung kawayan gagamitin natin. So ito mga kalitar ay isang dangkal. Ayan mga kalitar. So dito sa kawayan na to ay bubuo tayo ng isang saranggola o goryon na paliliparin natin mga kalitar. So ito, panoorin nyo mga buti mga kalitar kasi step by step na yung gagawin natin dito mga kalitar. So, isang dangkal lang to mga kalitar. Meron siyang haba mga kalitar na. Meron siyang sukat na 8.5 inches mga kalitar na stick. Pinagagawin nating saranggola. So, ito mga kalitar. Ayan mga kalitar. So, umpisa natin mga kalitar sa pagbaak ng kawayan. Ayan. So babakin muna natin siya mga kalitar ng kukuhanin natin yung pinakabalat. Ayan. So ito mga kalitar yung pinakabalat ang ating gagawing saranggola. So, babaakin naman natin ngayon yung kukuhanin nating pinakabaskagan. So, ito yung magiging pinakapakpak mga kalitar ng ating gagawing saranggola. Matapos nun mga kalitar ay kukuhanin naman natin yung sukat ng gitna niya mga kalitar. Teka mo kang ballpen. Gamit ang ballpen mo. Nandun sa ano yan? Nasa box. So nakuha na natin mga kalitar yung pinakagitna. Ayan mga kalitar, may guhit na siya. Ang dumi ng kuko naman natin. Pati kabila mga kalitar. Matapos mga kalitar natin kuhanin yung pinakasukat ng gitna, parinipisin na natin yung kawayan at gagawa na tayo ng pinakahubog. Ang gagawin natin saranggola. Okay mga kalitar, sa ganitong kaliit na saranggola, dapat ang pagkakagawa mga kalitar ay halos gatingting na dulo ng tingting mga kalitar para lumipad, kasi pag matigas mga kalitar hindi talaga siya lilipad. Ito mga kalitar, ito na yung unang pakpak. So napakanipis lang mga kalitar ng pagkakakayas dapat nito para mabend siya sa hangin. So pag gagawa kayo ng maliit mga kalitar nga pala, dapat yung balat nasa ilalim. Ayan, materian yung balat.
nasa ilalim dapat yan. Tapos ang pinakahubog nakataas mga kalitar kasi pabenda ganyan. Okay mga kalitar, tapos kayas pa tayo ng isa mga kalitar para mabuo na natin yung gagawin nating saranggola. Okay mga kalitar, meron tayo ditong shoe glue o mga kalitar, oil glue pala mga kalitar na gagamitin natin. Bali nakayas ko na rin mga kalitar itong isang pakpak. Voice over muna tayo mga kalitar kasi may tugtog sa kapitbahay. Kaya ayan, pakita na lang natin yung kinayas natin. Ayan mga kalitar, yung kinayas natin dalawang pakpak. So sa next mga kalitar, gagawa naman tayo ng patindig. So kakayas na tayo ng patindig. Ito yung gagamitin natin patindig mga kalitar. Doon sa pinakita kong kawayan, doon pa rin tayo kukuha ng gagawin nating patindig. So baakin lang natin yung kawayan mga kalitar. Kuha natin yung tamang sukat. So dapat mas mabigat yung ulo kaysa sa puwet pag kinayas mga kalitar. Na parang ganito mga kalitar ang pagkakayas. Ito na nga pala mga altar yung kinayas natin pakpak at nakayas na rin natin yung ating patindig. So ito mga altar yung patindig natin na kinayas. May sukat na rin kung saan natin lalagay yung pakpak. At ito mga kalitar, kailangan mas makapal talaga yung ulo ng patindig kaysa sa puwet. So ito mga kalitar, umpisa na natin siyang buuin. Matapos nating ikabit yung pakpak mga kalitar, kukuha na tayo mga kalitar ng sukat na gagawin nating pinakapuwet. Para matansya natin mga kalitar kung gaano kalaki yung puwet, kabit muna natin talaga yung pinakapakpak. Pag tuyo na mga kalitar yung shoe glue na ikinabit natin sa pakpak, pwede natin siyang lagyan ulit ng tali para mas tumibay mga kalitar. Kasi pag shoe glue lang yung ilalagay natin mga kalitar, pwede siyang matanggal. Kaya lalagyan rin natin siya ng panahe o tali mga kalitar. Tapos nating ikabit mga kalitar ang hagting. Ayan mga kalitar, tingnan natin kung pantay. At ito mga kalitar, ito yung magiging itsura ng kanyang pinaka-baskagan. Bago tayo magtungo mga kalitar sa pagkakabit ng puwet ng ating saranggola. Matapos natin mabuo mga kalitar ang baskagan o pakpak tsaka yung pinakapuwet, kakayas naman tayo ngayon mga altar ng pang-ulo o salagunting mga kalitar para pagkatapos ito ay mapabalta na natin. Okay mga altar, so dadako naman tayo ngayon sa pagpapabalat. Ito mga kalitar yung ating pababaltan na saranggola yan. So ito mga kalitar ay malaki pa yung isang dangkal ko. Matapos nating buuin yung frame mga kalitar,
Maglalagay tayo ng rugby sa bawat gilid ng ating baskagan at sa gitna, mga kalita, sa patindig. So kapag gumagamit ako mga kalitar ng rugby, sa ibabaw ko talaga kinakapit kasi sa ibabaw ako maglalagay ng pabalat. Hindi gaya ng normal na guryon mga kalitar na sa ilalim tayo magpapabalat. Kasi kapag mini guryon mga kalitar o mini saranggola, mas maganda kung sa ibabaw kasi yung ilalim niya siyang sasalok ng hangin mga kalitar. Na parang ganito mga kalitar, tutuon ko lang yung ating palad at ikakapit lang natin yung pinaka frame para kumapit yung plastic sa bawat kawayan at sa rugby mga kalitar. Sarap pa rin siya kasi. Tayo doon mamaya ako may namalaki. Supply ng mga kalitar. Kailangan natin ng magandang hangin para makapagpalipad ito mga kalitar. So, ito mga kalitar yung saranggola natin. Yan, kitang-kita mo dyan may kalitar kung ano kaliit. Halos wala pa itong isang dangkal mga kalitar. Dangkalin mga miss kalitar. Siguro kay miss kalitar isang dangkal lang. Malaki pa yung isang dangkal ni miss kalitar mga kalitar. Daming kalitar ah. Abang nga tayo mga kalitar ng hangin kasi dito masyadong mahina yung hangin eh. Pag hindi nakuha sa pataas ka ito, tatalang natin mga kalitar. Mahina talaga mga kalitar. So dito tayo mga kalitar sa bandang una.
Ayan mga kalitar, kita nyo naman yung pagpapalipad namin. Parang mga ano lang mga kalitar, laro-laro lang talaga na parang batang tumatakbo tapos kaya lang umaangat. Ayan mga kalitar, dalawa na yung tinesting oh. Kay Junjun sa kay ano, kay paring Ukem. Ano paring Ukem? Oo, yung pagpapalipad namin mga kalitar, yung nangyari ganito. Nagkakamera ng hangin, pero hindi siya ano mga kalitar sapat para makapagpataas. Parang nung nakaraan mga kalitar nagpalipad tayo ng malaki. Ito na mga kalitar yung panahon natin ngayon. Napakaulap pa rin. Sayang. Okay yan mga kalita, kita nyo naman ang nangyari sa pagpalipad natin. Tinatakbo lang ng mga tropa, tinatakbo ko rin yung akin mga altar para umangat itong ating mini saranggola. Wala itong nakalagay mga altar kahit ano, ayan. Ang pabalat talaga nito mga altar nasa likod kasi ang purpose pag sa likod, mas madali siyang makasalok ng hangin. Ganito yung harap niya mga kalitar, ayan. So ang problema natin, wala namang hangin kaya wala siyang masalok. Kaya tinatakbo na lang natin mga kalitar. Pero okay mga altar, kita naman natin lumilipad siya pag nakay Dokman. Ito, ang laki ng hirap dito sa kalsadang to mga kalitar kasi ito napaghirapan ng mga kalitar ng manggagawa tapos nung nabisita reject. Kaya uulitin daw mga kalitar. Sobrang hirap na talaga mga kalitar maganyan. Bale yan mga altar. Hanggang dito na lang yung videos natin at